May buntag kini ang kapihan sa Dipolog. Live kita for the very first time din sa lungsod sa Salog, Zamboanga del Norte, the musical town. Kauban nato ang halandong mayor din sa lungsod sa Salog, si Mayor Melody Hamora Tolin. Kauban ang iyang mga grupo nga diin magpaila-ila sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon alang sa buknong lugaynon karong maabot Mayo 2022, no? So kini sa ating pahikitumon yung regular Angkoran host sa kapihan sa Dipolog, makikauban na sa ninyo sa Public Affairs Program Talk Show nga nagabasi sa Dakbayan sa Dipolog. Pero kita karon aniya kita live diri sa lungsod sa Salog, particularly diri sa PRRD building worth 10 million pesos nga gi-inauguruhan last December 3, 2021. So, hold on to your seats. Alang sa mga taga-Salog, palihog, paminaw kamo, harong madunggan ninyo ang inyong mga kadagkuan ng mga opisyalis o mga umaabot, no? Kay kini sila magpapili man puhon sa ato ang bugnong lugaynon. So, paminawan ninyo, unsa pod ang ilang mga baruganan, unsa ang ila ang ikatampo alang sa katilingban, ilabi na sa mga katawhan dinhi sa lungsod sa Salog. So thank you so much. And before anything else, please join me in praying. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory, as always, no? Magpasalamat yun kita sa atong labaw na nagagahom, labi na karon kay na kita katubang sa pandemic. So, ako lang pasakay kanunay, reminder, no? Friendly reminder from kapihan sa Dipolog. Naunta, ato wala pa nagpabakuna, please, pabakuna na mo. If you love yourself, if you love your family, pabakuna kang tanan para maka-attain ta og herd immunity, para ka ng mga variant diha, mga COVID diha nga bisan unsa na gipanhinganlan, dili na makatakod na to. Makatakod magaling simbakula, mild ra gyud kay tungod kay bakunado na katang tanan, labi na kay napay third, no, nga vaccination kanang tawag og booster. So, friendly reminder sa kapihan sa Dipolog, magpabakuna ta tanan and practice, observe strictly ang minimal health protocols. Wear your face mask, social distancing, and then of course hand sanitizer or ang rubbing alcohol para sa itong mga kamot. Okay? So muna na siya. To God be all the glory. And atong pasalamatan ang ato ang mga kauban diri sa atong pag-ari diri sa yugid mi sa buntag gikan sa Dakbayan sa Dipolog alas 5 sa buntag. Kauban ni si Dondon, no, ang among driver. Salamat kay Dondon sa imong pagpasakay namo diri paingon diri sa lungsod sa Salog. Kauban namo si Silbert Adriatico Dondoyano, ang ato ang IT director, may nagdala sa atong social media platforms, YouTube, Facebook, Twitter accounts sa Kapihan sa Dipolog. Like us and view us at Kapihan sa Dipolog. Na diha tanan nga mga guests sa atong mga edition matag Domingo nga tanan 9 to 11 o'clock in the morning. So, salamat kayo. Ingon man, kauban nato si Dexter Pahinti, ato ang crew usab nga mo in charge sa atong mga equipment para sa ato ang hook up live. And then ang ato ang panelist si Edgar Soronda o ingon man atong station manager nga si Arnel Puong. And live kita no i-hook up sa 101.1 the musical town emergency broadcast system. Okay, so paminaw mo tanan din, live man kita po sa Facebook. So daghan nga atang dito sa gawas sa nasod. So muna na ang nindot kayo niya, kinaupunta nga ang atong mga katawan sa Salog, maminaw, mulantaw, karong mga panahuna sa atong kapihan sa Dipolog. And before we proceed, we would like to call on Edgar
para sa itong commercial break kung i-acknowledge ang atong mga panelists nga wala na ito makauban diri kay nanago nga nakaha. Edgar, Salandat, take it away please. Okay, thank you very much and good morning. Salud, welcome to Kapihan sa Dipolo for the very first time. Baliya din ng mutang ang Kapihan sa Dipolo live sa lungsod sa Salud. Diri na sa PRRD building kung President Rodrigo Rua Duterte building 10 million ang kantidad ni. So, welcome. Stay where you are. Taman sa Rasulsian tak na sa Kabuntagon. At ang mga panelists nga itong mga kauban sa regular Kapihan sa Dipolo, nawa na ito na kuya sila si Atty. Rubin Vigorio, City Councilor sa Representative Dipolo, Board Member Ronilo D.D., Atty. Roselier Matoy Barinaga, General Manager sa Dapitan Water District Alimario Dagpin, ang atong CPA panelist si Sir Julius Salaveria, ang atong taga Philippine Ports Authority, ang Administrative Manager na si Ma'am Wyatt Akas, na karaharagit ito makakuyo diri, sigurali kakulian. Ang atong taga Information Center Manager sa PIA, si Emmanuel Tagoy, na ito pa siguro ni Zamboanga City. Sige lang, sunod siguro kayo, makauban na nato ang atong kaubang panelist sa Kapihan sa Dipolo. Masab, atong pasanang ato, shout out sa nato nila ni Roger William and Jennifer King, sa Oma County, Northern Ireland, Arlie and Jennifer sa Doha, Qatar, kang Lani o kang Joy sa Toronto, Canada, kauban na ni Baby Lindsay, o kang Sir Ariel at umong on the way sa Zamboanga, Sibugay karon ng ating PCDM-PCA Zamboanga, Sibugay. Ito sa kuyog na ito direct, ang ato nga mga kaubanan sa 101.1 FM Salogan, Bagong Salog, or the Musical Town Emergency Broadcast System. Kauban na ito ang Municipal Information Officer, ng officer mismo nga si Rodney Joy Villagracia, ang imayo designate. Daw kaniya sa staff sila si LCJ Espinosa o si Patricia Saibel. Sa atong pagpadayon, itong pasalamatan una ang atong mga sponsors sa kanunay nagpaliw. Well, of course, ang atong regular bill sa Dipolo Hotel Camila 1, second floor. Dalan General Luna, niya itong dakbayan sa atong dakbayan sa Dipolo, na itong regular vinyawa, karon dito niya live sa lungsod sa Salog. Pasalamat kito sa National Grid Corporation of the Philippines, pinagi ni Mambit Kadaga, ang Community and Public Affairs Lead Specialist, ang Engineer Michael Sabihon, ang Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist. Sa atong Presidente sa NGCP, Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. o Atty. Cynthia Alabantan, spokesperson sa NGCP. Masab kang Congresswoman Luna Labadlaban sa House of Representatives representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. Kang Honorable Vice Governor Atty. Senino Angeles, ang atong presiding officer sa kanyang panalubigan of Vice Governor sa Lalawigan. Kang Director Ralph Don Cedillo, ang atong Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, na nagbase sa Pagadian City. Kang Congressman Romeo Kuya Janjan Jesus Jr., Member House of Representatives representing the 1st District of Zamboanga del Norte. Kang Engineer Roland Soliva o sa iyang kapiga si Ma'am Cecil Soliva, ang Chairman sa Provincial Advisory Council, Police Provincial Office sa Talawigan sa Zamboanga del Norte o Presidente sa Dipolo Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Natusap kang 2nd District Board Member Julius Capigit, Presiding Officer for Tambourine sa Sangguniang Panaluwigan sa Zamboanga del Norte. Pasalamat kasab ngadto sa atong Mayor sa lungsod sa Polanco, kang Honorable Mayor Ivan Hoff Olvis, o kauban sa Vice Mayor kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Puyang Bayan sa lungsod sa Polanco. Kang former Congressman Sid Frederick Bulit Jesus, sa Mayoralty candidate sa Dakbayan sa Dapitan. Petra Cement Incorporated, pinagin ni Engineer Galbert Cruz, nasa lower house ng Ruhas ng Lalawigan. Attorney Federico, Dipolo City Councilor and ex-officio board member, 2nd District Zamboanga del Norte, Presidente sa Philippine Councilors League of Zamboanga del Norte. Ang atong host karon si Mayor Melody J. Turin sa lungsod sa Salog, the musical town of Zamboanga del Norte, Salog, Zamboanga del Norte. Kang Mr. Wilbert Jujo Magallanes, kanhi City Administrator sa Dakbayan sa Dapitan, Board Member Candidate sa 3rd District Zamboanga del Norte. Janus Marketing, alang sa nakadiyang spare parts sa mga sakyanan sa makatulungan ng presyo na himutan sa Quezon Avenue ni atong Dakbayan sa Dipolo. Pagkikitay si Janus Yu, ang proprietor manager, matawag sa telephone number 212-1148. Double JMP Fruit Nursery and Lumberyard,
sa kadaiyang seedlings o ginusab mga siminto kuban pa nga mga coconut lumber sa makatarungan ng presyo. Nasa barangay Lingasad ang ilang farm o ang ilang napay sa Dipolo. Di dumala kinig palihan ni Mr. Perperio ni Rosario. Ang Cassava Growers Association of the Philippines kung kagapa alam sa nagkadaiya na kayo na ilan ang delisyo o lamian ng cassava seeds sa nagkadaiya nga flavor. Banana crackers, bundis bangus sa kuban pang farm products. Pagkikitay lang si Ma'am Susan Impinado, ang livelihood city in charge sa Dakbayan sa Dapitan. Alam sa lamian na pork and chicken barbecue dito sa Dakbayan sa Dipolo, makasuroy ka dito sa Boulevard. Chicken na pako, tag 100 ang isa, ang chicken pa 100 kung pork, tag 10 ang isa, pero 11 kung 100 ang paliton. Look for stall number 2, Mungels and Ibiza Barbecue, Dipolo City Boulevard. Ang Tech and Photo, pag-imusap ang Kia Motors, na makontak sa cell number 0951-948-3274. Nagpag-iusap ka na ito ang Contender Enterprises, sa highway Santa Filomena ni Atenda Bayan sa Dipolo, kaya sa Nagkariya Coconut Lumber. Sa imusab, ang Dream Car Incorporated, mga bago good at brand new, mga sakyanan, display, sila na imuwi kayo sa mga papiris, mga palit sa mga sakyanan. So, rent a car. Nadia ang nagata na, gratis sakyanan at banking sa Victoria Country Homes Highway Ubay, Polanco. Pagkitay naman si Dudoy, Rene Franco. Attorney Rosilio Mateo Barinaga, atong sponsor o panelist as well. Kani Congressman, kani Dean sa College of Law, kani si Undersecretary, kani pag-usap sa kapiyan sa Dipolo. Kogan Gloria di Dapitan Fantasyland, dadagin ng pamilya, isuro dito sa Gloria di Dapitan Fantasyland, sundo naman nato ang mga minimum health protocols na ilang dipatuman o atong ma-enjoy ang maong lugar. O ang Pinatolang Restaurant, alang sa damiyang seafoods dito sa Dakbayan sa Dapitan. Nakin sa Dapitan Aquamarine Park, Dakbayan sa Dapitan. Mao itong pipilat ng mga nagpaluyo sa atong panikuban sa tulungan ng kapiyan sa Dipolo. Live kayo dito sa lungsod sa Salon. Alang sa formal ng pagbalik sa kapiyan sa Dipolo at ibalik na ito kang pili. Thank you so much, Edgar. So, we will start the ball rolling and without much ado, ako ang ipailaila, kauban na to karon sa kapihan sa Dipolo atong sukit kay tumapod siya sa station sa diha o dito sa kabilang Tilwan ang atong official venue sa atong kapihan sa Dipolo, no? Ang inahan sa lungsod sa Salog may nagdala og daghang kalambuan, the re-electionist Mayor Melody Camora Toli. Good morning, Mayor, and welcome back to kapihan sa Dipolo. Good morning, Miss Edith, friend Edith, and good morning, everyone. Good morning, Tagasalo. Yes, Mayor. Pwede na to, Mayor, kay dili man ta kayo, no? Ako personally, dili tayo swito sa atong mga personalities karon nga kauban sa imong grupo. So, will you please introduce them one by one so that they can also greet to our viewers and our listeners sa atong kapihan sa Dipolo today. Pwede na po, pwede na po mahangyo, friend, if ako ipailas la, anaon lang gamay ilang mask para kita na ibalik pa po. Gamay, ibalik pa po. Sige. With and without mask. Okay. So ako ipaila diri akong sugdan ang ako ang running mate nga, ako ang brother-in-law si Saul Maraon for Vice Mayor. Mas gamay nung po, gamay ang mas yan, makita ang talan. Okay. So, diri po sa akong tuo, si Miss Maricho Acas, formerly barangay captain sa Punta Miray, Tagasalo. Then sa iyang sunod niya, ako ang brother, si Engineer Orlan Tulin. Then diri po sa Picas, ang retired BJMP, Watang Carbonilla. Ang kasunod, si Engineer Nelvin Dapon, presently Barangay Kagawad sa Poblasyon Salog, o ang atong kasamtangan nga SB member diri sa lungsod sa Salog, si Engineer Mercedario Pamil. Ang uban kaming pa, tulo pa kabuok ang wala maabot. So, wala sila. Okay, thank you so much, Mayor. I'm just curious, nakaroon kita sa bagong location, dili nga bagong nga building nga gitukod under your administration. Mao kini ang 10 million worth nga PRRD building. So, pwede pakisayran nimo ang atong mga naminaw karon, atong mga viewers all over the world kung disagikan ang pondo ani dayon unsa ang imo ang nahuna-hunahan nga makatukod ka ini nga building para unsa ang
pagtukod ini nga building, unsay kaayuhan sa mga katawan nga madala ini ang pagtukod nimo ini nga building. Go ahead, Mayor, please. Kining kuan na building ang funds ani gikan sa Department of Budget and Management. Kami gid ani ni Elmer, ni Dexter ug ako ni adto dito sa Malacañang. Dayon nag-request mi ani gitagaan mi og lawyer ni President Duterte nga mo in charge namo. That's why kining 10 million ni gawas. And also mo na nga gabuhat mi ani kay kulang kaayo mi og mga opisina sa amo ang karaan na building. And most of all, kanang conference hall. Kay kasagaran, adto mi sa gym, in town, mag-meeting, banha, tanan. So, mauni nga purpose ani. Ang ground floor ani, ang puno na tanan sa opisina sa ato ang Municipal Social Welfare Development Office. Sila ilahan na dito tanan ang ato ang PWD, na atang OSCA, katong sa senior citizen, and also another, mura siya o space po, function room, kung mag-meeting-meeting na po ang atong mga senior citizen. Doon na dito gitawag na po activity area. Sa second floor, kini siya mo na gini siya, it can cater like 40 to 50 people sa conference hall. Mo na ni siya gitawag o conference hall na mo. Sa other side, mo to naanad dito ang ato ang DILG office. Kay loe kayo, sok-sok siya dito sa former ko and Menro, because we created already the municipal environment and natural resources, yeah, the Menro. Mo po diri. Then we have the MADA, katong bahin sa drugs, municipal drugs, no? And then we have also the M-Farm-C, about the farmers, the aquatic and farmers, you know, that. Na aming office diri, so amo na lang cubicle. And I have also a satellite office diri sa mayor, kay if kuan diri naapod ko yung kalikuran ko dito. So this is it. Muli ang nahitabo. And this building was built by a design and build contractor. So yeah, kung ano siya kayo, he's very advanced. Manang mura po siya. O si Governor Panato Bertooni, siya mura man ng 5-star hotel diri. So I am glad na gamay nga mga changes na akong i-add on. But I think this was really built by Conagil kana. And si kuan pod, Mr. Ayan Amatong, ningon siya nga mayong pagkahimutang ang 10 million. Okay. Yeah. So I'm just curious, paunsa man ang old municipal hall? Kinsa may among gi-office dito? Nagdagan nga mga offices diri nga ang imong ipang-assign. Same thing rin gihapon, ang makuha lang dito katong sa MSWDO. Kay sila may pinakadaghan og tao pirmi. Then magtapok dito. So, narigapon dito, ang office nako ay 2 days in a week dire. And dito narigapon dito ang function dito, then mobalhin naman pod ang municipal trial court, mobalhin na sa new building. Okay. Ang gihatag. Okay. O pinaagi ni Senator Pia Cayetano. Isaka na po ang uban ditong mga opisina dito sa ibabaw. Kaya actually, kulang yung kay opisina. Okay. And yes, we observed na dito sa compound, na mga building ay balay dalang panan, and then napay mga ipangtukod diha under construction, no? Ongoing construction, mga building. Palihog daw pakisayri ang atong mga katawhan, Mayor. O unsa nang imong ipangtukod diha, dili ba para unsa na na siya nga makapahimulos pagid atong mga katawhan. O makapahimulos. Kani ato ang PRRD, ay ako gining ko ang every month, twice, mag-open house yun para makasakagin ang mga tao unsa gining building nga makita sa mga tao unsa ning bagong building. Kanang likod ani napamis tukuron nga music hall. Okay. It's a music hall, it's a building because we already also created the Council of Culture and Arts. So mabutang na dito nga friend, daghan kay talented diri sa sala. Mga composer, mga singer na diri. So, and since this is the musical town of Bambarelo, so sagad-sagarin na lang yun namo nga na-adjun ni music hall. So, ako explain just kami, no? Okay. Kaning music hall, doon na siya little amphitheater. Amphitheater. Yes, nga. O doon na yung mga recital or mga panana. Dili na mi dito sa gym, kay banha lagi dili kay makakuano, so diha na siya i-held anang building nga. Then the next building is the Balay Dalampanan. Kanang mga kuno na kuno, sorry.
dalampanan sa mga Makita mga babae na yes, oo, violence, no, mga babae. So sunod na ka ng ECCD, Early Childhood Moral Daycare, and it was given by the National also. That's 2.6 million. 2.3 din na lumagan of 300,000. Muna siya. Sa atpang nga ongoing ang construction is the Bureau of Fire Department. Then kini sa likod nato nga ko kay na building na this is worth like 7 million. That's the NDRRMO, atong Risk Reduction Office. So dahil sunod ang Saneco. Kaning lugar ako ning gitawag og future niya pohon. I call this lugar it's the little city within the municipality. Pagkakita ni Governor atong pag-groundbreaking siyang i-landscape ni imong lugar diri ha kay kuan, which is mao gini among plano. Dili lang only kay it's a government complex but it's like a small park. Ano bang magduo ka dito na mga coffee, mga tao, manglaag diri. Kaya butangan lang po namong mga lingkuranan. So, sige lang, in the future, next year po but that's my plan for this area. Karon gani amo na ning sugdan ning next year ang drainage ani kay mulutaw man ni katong sa binta. Yung kuan man ni. So, mo na po next year trabaho na po ning drainage ani. So this will be called future little city within the municipality. Okay. And then, mahisgot ko ta before nato no, patimugo ng atong mga bisita karong butagan nakauban sa imo ang bando sa political party ninyo. Pwede ba masayran sa mayor unsa pod ang peace and order condition diri sa lungsod sa Salog, because if you have a troubled place, walay dili kuan ang hapsay ang kalinaw, dili pod budambo ang usa ka lugar. So muna to ang pangutana, moving forward, o kumusta ang ato ang peace and order condition diri sa lungsod sa Salog, especially nga doon mga daotan, mga mahot, mga pangitabo nga nahitabo diri sa lungsod sa Salog. But now, under your administration, ato yung emphasize, unsa pod ang nahimo nimo nga kalambuan para mahimo nga peaceful ang lungsod sa Salog, and then makakabot kita og kalambuan. Mayor, please. Okay. Mao ni ako siging gibalik-balik na God blesses this administration. Kaya ngano natagaan ko mga hepe nga mga worker kaayo. Karon kani atong hepe dire, ako lang ginan, I will support 100% for the PNP, for the men in uniform na assigned dire, BGMP, Coast Guard. But please, assure me nga ang atong peace and order ma-handle gid ninyo. Kay mag-unsa man ang atong siging develop, wala ko'y musulod ng mga investors. So, right now, I would really give credit and commendation to our PNP here in Salog. Because they're always visible, bisag asa, nagkuan, naa sila kanunay. Ako gani siyang inan, atong niya. Isa to Chief of Police din? Si Chief, ang ato ang police, si Major Chief Arlan Lynn de Lampines. Ako siyang gi-congratulate, but ako po siyang inan nga hinawag unta Chief nga ang katong mga hold up sa Liloy lately, dili na malulod nato diri. So I think they handled it properly. But I cannot assure also nga di gyud na may tabo kay part man po sa economy, if the economy booms na, mataas na, naanap po po na elements. Pero i-control. Yeah, at least po, karon for now, as of now, hapit naman mahuman ang atong term. For now, wala giving yung mga dagko kay nanganita po. Okay. Before we proceed, Mayor, will you please introduce kaya atong bagong naabot na kauban ninyo? The two gentlemen there. Kani diara si Engineer Michael Buson. Boni ang kuan, ikaw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ako din ano? Okay. Okay, so Engineer Michael Buson, ang atong kasamtangan ni SB member, si Engineer Mercedario Pamil. Okay. Mora na siya sa taon nga ako. Okay. So, ayak ko mo, follow up sa akong question, mo tanong, lugar kami mo, na ay text message all the way from Dipolog City. Gikan sa tong suki, sa kapihan sa Dipolog.
ang kanhi nga nahimong gid siya mayor sa bayan sa Dipolog o dugay ni siya nga nahimong vice mayor sa lungsod sa bayan sa Dipolog. And I'm talking about Engineer Edelborgo Berche. So mina siya karon o nag-text na to. The question is anay ko, good morning sa tanan, labi na sa mga opisyalis sa munisipyo sa Salog. Question number 1, kano sa nahimong munisipyo ang Salog? Trivia. Unsay inyong tourist destination? Another one, unsay inyong produkto nga madala sa mga turista? Salamat ug have a blessed Sunday. Congratulations. Thank you, sir. Sa kapihan sa Dipolog kay inyong gihimo ang kapihan sa layong dapit. Okay. Thank you so much for the trust and confidence, Engineer Edelborgo Berche, former mayor and vice mayor of Dipolog City. Mayor Tolin, please. Kasi anybody can answer. Anyone answer? Sige, si SB member Mercedario Pamil. Mercedario Pamil. Go ahead, sir, please. Kano sa thank you. Ang Municipality of Salog, formerly Barangay ng Saliloy, but nahimong munisipyo sa September 18, 1959. So, ang dapat yung tani sa upon the history, kaya i-apply mo ko naman ni Ma'am sa utro kanang natunong man mag-celebrate mag-umig araw ng Salog every 18. But in the National Historic Commission, na-recorded dito sa Historic Commission nga June 18 na kuha ng Salog, pero i-proclaim ang September 18 yun. But dito sa record, it was June 18, 1959. Product din si Madam Makaibaluna, si Madam Mio sa mga produkto dire. Una ko pras lagi nga mga o tuloy. Yeah. And si Vice Mayoralty aspirant Saul Maraon can add to that. Sir, go ahead please. Salamat kayo dito. Sa gamay ko po, sige mag-istorya sa papa, kung mga magulang. Ang Salog, kay first elected mayor ng Papa sa Iloilo. At that time, he was the governor of Iloilo. Atong kongresman atong Migueluna, si Congressman Ubay. Alberto Quirval. I don't know. Si Ascuna po mo murag running for governor against Galileo. So, ang mga mo, kay murag na mayor lang si Papa dito sa Liloy, kasi may nito ang iyang busy kami sa bumigyan ng picture to steamer. Naggama o balaod si Congressman Obay ng Pingarito. Basta ka ng hyper-open. Gagamat silang balaod nga i-create nila ang Salog sa ituyo, kaya ang Salog dapat kayo na barangay sakop sa Liloy. Ang baybay ng yunay main venue sa activities, economic, political, o uban pa. Dahil, tungod lagi kami atong political o kontra, pagitan yung paagi na mapungkar ang imong baluarte. Ang ilang gini mo, i-create nila ang Salog sa intensyon nga tingali ma-unseated si Papa sa iyang kuwan. Gigamang pag yung addendum, kundi lang kumasayo, nga ang Liloy at that time, kaya napa may remaining years si Papa sa Liloy, ilang gigama ang addendum nga dili magka-serve of mayor kundi ka resident sa Liloy. Ilang i-create si Papa taga-Diniman na civilian yun sa Papa. O napa may remaining years, unseated siya for the remaining 2 years. Nalipay ko ito kay kas-consider na sa akong mga studio. Then nakahatag ko siya na akong mga patulungan. So, ang gitudlo na first appointed mayor si Floro Caboverde. Ang iyang vice mayor, si Juan Lim. Mao-ginay na itab. Wala ko sa ibaw sa mga konsehal. Mao to nga ang first election after 2 years, 1959. Ang vice ni Mayor ni Papa to si Haji Yulagla.
Okay. Uban sa iyang siya Tumaro, Konsehal Abyo, si Konsehal Gumos, o napatuloy nga siya si Patalo, hindi Patalo. Kaya unang naman sila, kapilar ang kabarangay ang sabi sa una. Si Jesus Binondo, naminsan naman ako mo. Basta na ito'y picture anang ilang sa 1964. Ako padatan ng mga pamilya nga nakakontribute. Yes. Kaysa lahat nga pagkasulti, nagkapulang naman. After that, labi na pag-retire ni Papa tungkol sa sakit, hindi pa rin magkadawag sa mga school na Kubay. So sa pag-evolve sa panahon, nagkauban ako si Papa o si Kubay. Siya skuna, wala yun magkasuporta si Papa niya skuna. Pero kanilang politika sa ato, anak naman yun na. Usahay friends, usahay amigo. So, muna yung akong nakita nga ako'y picture ng anak. Okay. So, ato pa nag-research around yun ma. Okay. Thank you so much, no, Sir Saul Maraon. Because if we will not acknowledge the past, di po makaabot sa atong future, di ba? So, ato po siguro nga acknowledge ang mga kagahapon, kay dili man maabot ang karon ug wala ang kakahapon na doon na siya yung dako nga contribution in the making of the municipality of Salog. Okay, so yes sir. Si Michael Boson. Michael Boson, please. Thank you ma'am, good morning. Regarding atong concern sa katong nag-text, ang Salog atong bahay sa tourism. So ang Salog doon na gid siya potential sa about sa tourism na din. Yeah. Ang tourist destination. Ang tourist destination na mo karon diri is ang sikat karon na mo diri is kanang Boracol. It's just like name Boracay, right? Boracol. 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 So Boracol kato Rajami. So ang barangay na is sa along the highway sa Caracol. So lumad man ko diri nga taga Salog din diri jud ko nagdako. So kanang Caracol karon na-develop na pag-abot na ang dalangan mayon, na-realize na siya karon. So potential siya tungod kay along the highway siya. Ang saan siya? Beach. Beach, okay. The other one is Rajami. Beach Quiapo. Okay. White sand. Dili siya pure white sand, pero pure siya din. Kuan siya ba? Naman siya cave diha. So cave diha hayo na siya diha. Ang other side na adjusted is Balaknik. So until now, pinapatunays na sa Tagasalo. Okay. Then mo ginay among pinaka-kuan na destination din. Sa biking po karon din na ginahinay po develop kay nindot naman na atong mga kalsada. Kaya po panahon sa una bike mo po. So dili maagi sa ligwa ani pukay buwa sa Miguel. So na may mga trail areas na safe na siya ang lugar. Okay. So and the products. Napo tayo mga delicacies diri nga ako sa gamay pa ko maligyan ko sa na terminal. Ang delicacies diri sa loob na hantod karon sikat is like tinagata mga Muslim delicacies. So tinagata baul yun patani. So gina-order from adjusting patani lamig kain no. Oh, asa tinagata. Panyalan baul mga adjusting town nag-order diri. Napo may katong mga bingka. Mawala pa ma-recognize pero planuhan to sa grupo. Maamo ko itong ma-recognize siya. So, then kanya ko ang country, kanya itong river side na ito diri, ma-develop ito sa maabot na apan. So, daghan ang tourist destination diri sa atong Luzon. Okay, thank you so much. Engineer Edelberto Chen, hinapot ang natubag ang imong mga text questions karong butaga sa atong mga personalidad na ang kauban nato karon diri sa Kapihan sa Dipolog Live diri sa lungsod sa Salog, the musical town. Okay. Balik ta kang Mayor Melody. Kung sa imong huna-huna, kay we will go to sa part 2, dito tayo mag-isgot sa bahin sa political activities ninyo. Dayon, atong istoryahon ang atong mga kauban diri ninyo para hibawan kung unsa sila nakafocus, what sector, unsa pa ilang kakampo, ika-contribute sa grupo para malambo ang lungsod sa Salog. Kay naamo po ilang grupo na nag-aspire po mga positions like you. So, karon mo-focus pa sa peace and order, development o uban pa nga mga plano diri sa lungsod sa Salog. Kaya it will lead to the re-election
of Mayor Melody Tolin and also sa grupo nga kauban na rin ninyo sa inyo ang bando. So, Mayor, daghan kayo ng mga activities, daghan na kayo mga proyekto na aniha nahimutan na patukod nimo under your administration first term dinhi sa lungsod sa Salog. Mangutana ta kay pandemic man karon. Have you comply fully or have you empathize with the people of Salog karon nga panahon na sa pandemic? Nakahatag ka mga ayuda panahon sa lockdown, nakahatag ka og mga hinabang sa mga katawhan nga nanghinahanglan sa hinabang nimo labi na sa LGU nga talikdan lang dayon matud pa nila kay daghan man nahitabo no sa rasa tibok Pilipinas nga ano kuno nga panahon sa pandemic, panahon sa lockdown, wala kuno yung mga politiko nga makita. Dili mag house to house, dili magpaila-ila. Pero karon kay abong na eleksyon, tuwa na, daghan na kay mga tug mga barangay, makikila-ila, makiglamanot ng galing mahimo, bisag na na kay COVID. Pero atong panahon na pagsugod, wala, dili ka kakita. Muna kay amo akong observation, I'm sorry to say, it's a sad reality. Muna na itabo-tibuok kalibutan, especially in the Philippines. Muna na hitabo, muna ako nalantawan na mo sa mga taga-media. No? So, wala no offense man to everybody, to anybody, no? Color pula, yellow, pink, unsa diha nga color, diha sa mga political colors. Pero kani mo gyud siya tinuod. So, Mayor, have you done your job during the pandemic? Yes, we did. 2020, nanghatag mi, gilaras na maghatag ang mga tao o tagsa kabakid na bugas, tag 25 kilos. Gituman din namo, and then ato panahon na we have a close relationship with my SB members. Kami tanan, nangadungan mi panghatag tanan. Wala kong iyong dili makitaan karong mga panahon na I don't believe it because ako sa akong pagkatao lang kuti man ako kung magsige mapaglaroy-laroy gyud murag kuan. I think the people of Salog wala jud kaayo mag-result kay maayo man gud ang atong economy, atong agriculture, ang atong fishing. So but talking about the people nga muduol na lang og ano, we did that before 2020. Kami tanan nagawas kami tanan. The mayor, the vice mayor, and all the sangguniang bayan para manghatag og kuan nga walay pilit. So this time we have also when we have the lockdown, nanghatag pud mig ayuda. Kay mo maginay amo asa among imay if ever nga na ay mga maigo, ma-positive, kinahanglan na gyud ayuda sa pamilya dili dito sa kuan kay sa una mo gani pag ma-positive ka ikaw may sigig tagaan. Correct. Na-confine sila dito sa Ligtas COVID Center, pag uli nila, lukto sila sa ilang mga hinatag ng mga hinabang. Sa'yo, ang ilang pamilya dahil so karon na-lockdown na dito sa granular lockdown na sa Poblacion East, dito na yun, ang pamilya nagiging pamatagan. So, for now, I don't know if ever doon na yung mga, wala may nireklamo na ako nga mga sa opisina na mga yung tabang because everything is taken care of by our RHU. Ang RHU, pag naan na mag-kuan, positive or mga unsa dinatanan, sila natanan because we have the funds nga ipamalit na daan o mga ayuda. So pag dili namin yung mayor, no, pag yung positive, hakag na sila. Mingon na sa mayor, hakagan na sa kuan. Very good, very good. So each department na nasa function na, dili na namin yung mayor ang hakag ni, dili na. Trabaho na sila. And have you required with the IATF na mga protocols dayon kumusta ang mga isolation centers, COVID center, o ang labi na gayon ang atong mga medical frontliners kay before atong mga interview na to kauban si Edel no nagaling so og ang si Dr. sa inyong MH si Bibliho. Okay, so up to now, fast forward, kumusta ang ato ang dagan diri padagan sa pandemic response? Okay. So far as of now, kuan kayo ni high kayo ang amo ang vaccination. I think na igo na namo ang target because we have a target of 18,000 people vaccinated. Ingon si doktora nako like 4 days ago. Makinahanglan na nato mga 3,000 na maigo na nato ang target. That's why murag ang Salog ni balik og ang kinabuhi. Kay everybody
na vaccine na, mostly vaccinated na, but we still have, we observe the face mask still, the hand washing, nagyapon every tindahan because we have the safety seal from the DILG. So for now, we celebrated December 3 na bibugid kaayo, di naman dyan mapunga ng mga tao, but I salute to the people assigned. Pagsulod dyan sa plaza, di pang ana, o wabay mga fever, di pang kuha, nag-face mask tanan, nagagubot ang salog, pero ka-face mask tanan. And then vaccination card. So I think that RHO, I would also give credit to Dr. Bendijo and Idel Lagari for handling the COVID together, hand in hand with the MDR people. Kaya sila man may kuhaan ka ng transport or response. So, I think Okay. And for transparency, kumusta ang inyong pandemic na funds? Nagamit ba ninyo sakto? Kay basin of after all BI, especially during the campaign period, mga bot ang mga issue, dahil usa na yun ang mga issue nga wala magamit og sakto ang pandemic funds kay tuwa gi-divert o uban pa ni Mayor. So, this early, mangutana na tadahan. Kay importante maniniha. Kay dapat maniniha nga padulong yun sa mga katawhan. Yes, of course. That's the first and foremost good nga kagustuhan sa atong mayor na padulong yun sa katawhan. Dili para nato. This is for the people. Okay. How many months nga murag naipit ni sa among budgeting, gitagaan ni sa akong Senador Bongo of 3 million for financial assistance for COVID. So, walay gihawiran ang mayor, gidireksyon hatag sa RHO, pero na ako instruction, kinahanglan mo palit og daghan kaayong RT-PCR or antigen o kanang ato ang crudo, atong fuel. Because every now and then, siging kahapot ako sa unya when we have the surge, no? Especially ang oxygen. Ang oxygen. So, ilan ang dihan ay tanan? Dagan may tambal. Mag-COVID dito, pwede na dirigdal sa hospital because treated na daan diri. So, that's why, when it comes to financial, dili ko mahilabot na. Pag abot sa 3 million, pag download sa 3 million, okay. RHO, doktora, ikaw ni bahala ni Del, ikaw may bahala. I-prorate na tanan ka sa padulungan. Sa sigaroan nga, ang atong katawan sa salog, libre ang pagpa-swab o kanang sa antigen. Pero wala kwarta ang mga tao. So, nahitabo gina siya, friend. Until na kuno na, pa'y gamay na bilin, na mo ilang ipamalit o mga bugas, may ayuda. Kung doon ay mag-positive mo na ito dahil. So, I could not talk about saan yung kwarta na ito, ikaw katulad ka, kaya bago naman pirmahan ang ato ang budget. Oo. Are you operating in a budget na reenacted? No more. Or before? Reenacted. Okay. Patsihal, please. So far, ang 2021 budget ko na ma'am, na-approve lang last September. How much is that? Sa COVID lang, or the whole budget for the The whole budget, and how much is the fine for the COVID? If I'm not wrong, I think 3 million sa only COVID. But ang na-focus niya to, na aksyon ng ang among munisipyo nga nakuyawan na, kaya wala ko'y budget. Wala pa na-approve sa mga bayan. So may gani, kaya nga ato ang mayor sa Salo, pugihan mga itabang, through text messaging lang ganitong yan kaya ito sa ipadala sa office o si Senator Bongo, then ning reply dayon nga don't worry mayor kaya mo hatag hindi mo cash 3 million, wala yun ang hilabot si mayor ng 3 million kaya yun ang gihatag yun sa poor COVID mangod ang assistance. So gihatagan, so mo itong nakaginhawa mi kamay instead nga wala mi budget kaya na-reenacted budget man may up to August. So, why problema ang sukunin bayan kay sweldohan naman. But the people of Salog, Sapir, nga wala may budget. Katong panahon na. So, muna nga, ang permanenteng sweldo, mga empleyado, normal man na kaya related budget man. So, mo ito naabot ang tabang, nakalingkawas na mi sa COVID. Nga, gani ako ma'am, naka-experience mo na ikot mi sa COVID. Yeah. So, mo ito nga, ako ang pinakaunang sukunin bayan nga naikot sa COVID.
gumikan sa among paglakaw-lakaw nga dili true nga dili makita sa mga tao. Kaya mo nang nagsigig yun naglakaw. Bisita sa mga tao. So mo nang nahitabo sa salog. So karon dili na po kumakayon nga dili palisod kay nagamit naman namo ang 2021 budget labi na for COVID victims so sa ato ang mga kaning panahon karon sa pandemic. So napagid mi nasa amuang aretsyo o sa amuang incident commander sa MIATF. Mura na ma'am. Okay. Thank you so much, Consiel Pamel. Again, balik ta. Relax lang mo ha. Kay atong dabu-dabu utang si Mayor. Kay siya mo ang galingkod karon na Mayor. And she owed it to the people nga musay-say siya. Unsa iyang nahimo, unsa iyang mga obligasyon nga kulang, ug uban pa, ug para ang mga tao po makatimbang-timbang. Ngayon ba siya nga butaran na balik? Di ba? Kay labi na kapadulong tayong eleksyon. So, for transparency again, Mayor, wala ta, kanang no-holds barred mo ni ato. Okay. For ano ni ato, kanang public affairs, no? So, wala pa tayo nahimo diyan kapulian or nga nanghilabot sa mga fundings kay para usakay mingon kung substandard ang project, gibursa ni Mayor, tuwa sa ang SOP, tuwa sa mga kontraktor, gibahin-bahin sa kinsa ang namirma o uban pa. So, this early Mayor, buot na to nga masayran, tubagon nimo honestly, with all transparency, makita ka na sa mga ledgers, mga books, labi na o panahon na sa eleksyon, makarap up ang mga issues, this early, may bawaan na daan sa mga katawhan. Yun sa nimo, pagdala ang lungsod sa salo, imo bang ikurako, imo bang gihimo ng mga substandard ng mga projects nga natukod dito sa lungsod sa salo. Mayor Melody, please. Okay, talking about projects, wala pa ko mamayor sa una. Ako gadala sa project nilang Governor Bertuoy o Congressman na Matong. Kuan, kanang wala jud ng ingon anak nga trabaho. Kaya mong inspectorate sa province, stricto kay na sila. And then, akong akong brother, ayaw mo pagbuhat og project nga sigurado ang bulsa. Makaulaw na, bahala gula mo yung ginansya, basta kay maayo o quality. Now, karon kay ako naman na mayor, wala dyan po kani, no holds barred ha? Ako mga engineers gyud, ako ginagingnan. What happened sa unang panahon, dili ko gusto mausap karon sa akong administrasyon. So, unsa ang naadhay dapat mo dyan ang idapat. Dili ko musugot ang kini kay barato, kay dili mo na. So, kay balong ako mga engineers nga strict kay kong ingon ana. Talking about mga quality, kani, this is a quality building. Ang quality ni, ang pagkuhan ani, maayo kayo ni pagkahimo. Kahit naman ko mga engineers, doon ako sa ka-engineer na assign na pila ka kubiko ang ibutang, pila siminto, unsang klasiha sa kaning kabilya. Na ako engineer na assign na everyday na magsulod-sulod, even sa merkado. Pero ako isulti dire nga sa nina ba napunta sa bulsa. Kaning atong merkado, ato ning kinugihan. Karon ako kay balo nga kaning 20 million from Senator Tolentino, si Congressman na Matong di ay minangwan ani. But the 40 million nga akong gipaningkamutan gikan ni President Rodrigo Roa Duterte o ni Bongo. So that funds ang budget which is ang mga taga-salog mo rin nakalitan nga nakatukod ay bagong dipisyon niya dako. Ang ipibalo sa taga-salog, ang funds diretso na sa DPWH. Dili ko na gikan sa DPWH, dili na matawo, wala ko'y gapugi ana. Kaya memes lang, ay, ang bugira. Kay DPWH, ang kong, dili. Ako mong pahibawon, is the effort of the mayor. Mudagan sa congressman, mudagan sa gobernador, mga yung tabang, and then that's why mutungha. No, karon, yung sila dako kuno kay kung nasapi, friend, aning merkado. Walay nasabi. No, it's not true. No, it's not. Diretso sa DPWH ang implementation. Dili ang munisipyo mo'y mubayad sa contractor. The DPWH mo'y mubayad sa contractor. So ang ato ang trabaho sa ato ang LGU is to monitor the project. Kung maayo ba, kaya kita may end user, kita may madawat. So karon ako lang nagpasalamat jud ko nga gitagaan ko contractor sa DPWH na buutan nga niabay gud siya sa gusto sa mayor in tawon. Kanang merkado supposed to be maangtan kagid na ngali untag 2 years kay dako ko na kaayo.
Pero gihimo niya ng 6 months ra. Ingon siya nako, mahuman na siya ma-turn over na to na early March. So nalipay ko nga nilaban din ang kontraktor kay usually good ako ng paminas kontraktor mo mga ghost na mga aligi na Standard. but this building kani merkado ako dyan na. I would like to mention the name Engineer Janjan Kinbo Mayo Vicente sa Mayor. Nakadungog po dali Mayor nga nakipustaanay ang tagasalog na dili maatupan. Atupan na to Mayor karon kaingon sila na sayop sila. Kaya I'm sorry, no? Naana di ko yung lang tama ng mga unfinished project ba? So sa ato, nga karoon hirap sa gani na mahuman din na mahuman. Pero, you know, if you offer everything sa taas, imong ihatag, ang imong kasing-kasing yun na sincere, you're sincere sa imong plano, sa imong mga visions, panalahinan dito sa Ginoo. Dagang kay kung kasakit friend na nagian, of course, hindi na malikayan, kay niya mata, we are a public personality. Pero ako rin yun na di palabay tanan, the more na sakiton ko, the more na na-grasya na maabot na ako. Parehaning COVID nga 3 million, pwede gula kayo na ko na. Nga wala, di kalihok tanan. Pero nga nung natagan na di tagtao, instrumento, Senator Bongo, itagaan ka 3 million for COVID assistance. So, inana lang. And lastly, ang akong ikasulti is limpyo, akong konsensya, limpyo, there's no corruption, akong mga engineers makasulti anak kay sila kabalo na pag mauni tanan mo ni dili ko musugot, mauni akong gusto. So mora na akong ika-istorya sa mga taga-Salog nga ang inyong mayor, kung what is due for you people of Salog, it is given to you. Dili na para sa kuha. Okay, thank you so much, Mayor. No? Before ta sa commercial break, kaya kung taas-taas ang discussion na to, kaya ito naman dahil ni-interview sa taksa ninyo ang mga kauban karon sa bando ni Mayor Melody Tulin. Ato naman yung ipalaila, wala pa matay campaign period, so palaila na ito sa taksa, ang istorya po sila. Kung sa po ang nila kung mga huna-huna, kung sa po nilang mga plano, no? Kung panalitan, puhon pa lang Ginoo, mabuligan sila. Karon makalingkod sila isip public official diri sa lungsod sa Salog. Pero digya ko nako nilungan si Mayor Melody o Gabo-Gabo o pangutana. Ay siya may leader of the band, di ba? So, muna na nga. Kita, paano na ito, objective ta sa kapiyan sa Dipolog. Independent media man ta. Fair and balanced. Okay. So, number 1 na ito pangutana is, I'm sorry Mayor, pero matod pa sa mga feedbacks na itong nadungog, ugwan pa, maldita kayo ka, na mura ka perfectionist. Dayon, gusto mo nga, mo ang gusto mo'y matuhan. All these things considered, pwede man na, basta para sa kayuhan sa lungsod. Pero panalitan, kung isuwi na po ka, simang na po kagalan, na gusto mo matuman, dili para sa kayuhan sa lungsod, mura bad na po siya, dili po siya mayo, no? So, even na siya tumagot after the commercial break, ha? Don't get excited. And then, ang ngayon baka nga magpapilit man ka, ifay man ka kandidacy pagka re-election sa imong kamayo, ang ngayon kapag ka, i-consider sa mga tao nga butaran og balik because ang lantaw ang Salog nilambo or wala ba nilambo. So, siguro sa mga tao na nagri sa Salog, no, objectively. And then, yes, para kang Vice Mayoralty aspirant sa All Maraon, ato po ni siyang pangutanan, sir, reserve after the commercial break. Kung sa mo imo ikatampo sa pamunuan pohon, kung buligan ka sa labaw nga makagagahon next year na election, kung sa mo ikatampo sa leadership pohon ni Mayor Melody Tulin. Kaya walang sa magkapagka-Vice Mayor, kung sa po imo ang kumbaga, kay, nasa pa yung jewel, nga mahimong Vice Mayor mo preside sa mga session, kung sa mga legislative enactments, mga balaod doon, nga imong nahudang-hunaan, nga imong ipasangat, imong ipasupot sa hawanan sa konseho para sa kalambuan, sa mga katauhan din sa lungsod, sa Salog, in line with the programs and projects, aspirations of Mayor Melody Tulin. And the same goes for the magpapilit nga mga municipal councilors tabi nga atong tagsa-tagsaon din nato niya o dabuduhan ng pangutana
after the commercial break. So, Edgar, take it away, please. Mga Okay. sa katanan. Okay, nalang ko dito sa pagpunta daan ngayon. Edgar. Before sa atong commercial And then break. commercial break. Yes, okay. Sorry. Going back sa infrastructure development karon sa Salog, kaya ngayon, nakanali kayo karon yung mga ongoing projects karon no diri mga biti. What is your plan or program sa old site and old municipal building? Okay. Then, my second question Mayor is, kumusta na itong livelihood program sa Katawang Salog, especially nga we are on the pag-iitan? Kaya kailangan sa support niya. So, sa dili pa na ito, yung padayon na ito katikuban sa Turmanon, ng kapihan sa Dipolo, dato na karamatan, ito mga sponsors sa kanunay ng Paluyo. Well, of course, ang atong regular venue, pinagi ni Manager Gold Fabrica sa Camila. Hotel Camila 1, Dakbayan sa Dipolo. General Luna, may itong pagkakbayan sa Dipolo. Muna itong regular venue sa kapihan sa Dipolo. Kapag karang bahay sila, dili sa lungsod sa Salog, sa President Rodrigo Roa III Building, dili sa lungsod sa Salog. Atong pasalamatan, pasyal pa una, nato nila ni Roger William and Jennifer King, Agustin King sa Oma County, Northern Ireland. Kang RD of Jennifer sa Doha, Qatar. Kang Lady of Kang George, Toronto, Canada. Kauban na si Baby Zinzin. Kang Sir Ariel Tumong, acting PCD and PCA sa Mbongo, Sibugay. O kauban sa nato diri ang management and staff sa 101.1 FM, no? Musical Town Emergency Broadcast System. Niya diri ang atong Municipal Information Officer designate na si Rodney Joy Villagracia, kauban siyang staff na sila si LCJ Espinosa, o si Patricia Saibel sa 101.1 FM. Din mabati sa ninyo ang kapihan sa Dipolo karon live diri na sa PRRD building, second floor sa Melody Hall, no? PRRD building. Ang National Grid Corporation of the Philippines ang pag-iusap sa kapihan sa Dipolo, pinagi sa mga opisyalis nili. Lagi na nila ni President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., at Anthony Cynthia Alabanza, spokesperson. Kang Congresswoman Juna Labadaban, Member House of Representatives representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. Kang Vice Governor Celine O. Angeles, presiding officer sa Ganyang Pandawigan. Kang Director Brad Don Celine, Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, sa Pagadian City. Nagbasi dito sa Pagadian City. Congressman Romeo Cuya Tenjan Jesus Jr. sa House of Representatives representing the 1st District of Zamboanga del Norte. Kang Engineer Roland Caliba o Kapigas Reno sa Magsisos Caliba, ang Chairman sa Provincial at Electronic Council Police Provincial Office sa Zamboanga del Norte o President sa Dipolo Chamber of Commerce sa Industry Incorporated. Ang 2nd District Board Member Julius Kapitit, presiding officer for temporary sa Ganyang Palaligas sa Zamboanga del Norte. Doon na napapalamat kang Mayor Ivan Hong sa lungsod sa Polanco, Oban sa DC Mayor na si Vice Mayor Alfredo Bautista, presiding officer sa Ganyang Bayan Polanco. Former Congressman Sid Frederick Gabriel Colasos, 1st District First District Congressman o Mayor State Candidate Kapayan sa Rapidan. Nagusap sa Petra Cement Incorporated sa Lower Erapan na itong lalawigan, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz sa Attorney Peter Cruz, Oral City, ang ex-official board member sa District ng Zamboanga del Norte, Presidente sa Philippine Councilors League ng Zamboanga del Norte. Ang atong host karon from the musical town of Salog, Zamboanga del Norte, Honorable Mayor Melody J. Turin sa lungsod sa Salog. Natusap ko Mr. Wilbert Julio Magaliani, former Chief Administrator sa Bayan sa Rapidan, Board Member Candidate, 3rd District ng Zamboanga del Norte. Janet Marketing, alam sa Korean Spare Parts sa mga siglanan sa kagalang ng presyo. Quezon Avenue, Dipolo City, matawag ang Janet Marketing sa 212-1148. Ang WJNP Pork Nursery and Lumberyard, alam sa Korean mga seedlings, mga coconut lumber sa ubos ng mga presyo. Nasa sila sa Parangidingat at Polanco, nasa sa Dipolo. Pinakita tayo sa Mr. Porterio Niltayo, ang proprietor and manager. Ang Tech and Photo, ang Kia Motors na inyong makontak sa cell number 0951-948-3274. Ang Kasama Growers Association of the Philippines, Kangapa, yung baligyan na, ang nakarayang na nagsisis o yung masarap nila na kayong kasama chiefs
nga na ilan na tibuok kalibutan kung iyang flavor. Dapat kanina ang banana crackers, bundis bangus sa iban pang farm product. Pwede kita ilan sa mga Susan Impinado, livelihood city in charge, sa Rakbayan sa Lipitan. Ang sa damian na pork and chicken barbecue, dito sa Rakbayan sa Dipolog Boulevard, chicken o inumasab pork. Pagitan, store number 2, Monials and Elisa Barbecue Dipolog City Boulevard, Rakbayan sa Dipolog. Contender Enterprises dito sa highway Santa Isabel, alam na sa Kaliyang, itapon, didakon sa mga lumber, coconut lumber, pagitay, si Jeanette basta sa Contender Enterprises. AM Seafood House, AM Seafood House, ang Seafood House, alam yan sa Rakbayan sa Dipolog, na atin ni Attorney Clyde Naong. Inisab, iparin kita sa Green Car Incorporated, Highway Ubay, Polanco, Sambuanga del Norte. Hinalang ka mga sakyanan, mga good at brand new, na dito, mga gatmay, mga mini diesels, mga Forel, na mga Artiga, Suzuki Artiga, Fortuner, mga Montero Sport, so kung pa na brand, na dito na sa Green Car Incorporated, Highway Ubay, Polanco, tayo naman si Dudoy, Rini Franco. Dito na sila ng weekend ng papilis, kaya na mababudima. Masab, nagpayo ka na to si Atty. Rosilier Matoy Barinaga, ang atong panelist o kay masab kauban kanhi sa OD sa College of Law kanhi sa Jerusalem Memorial State University o kanhi si Undersecretary. Ang Gloria de Dapitan, Rep. Child Dowry New, dito na sa Gloria de Dapitan sa Fantasyland. Fantasyland, the Walt Disney of the Wonderland in Mindanao. And Fantasyland. Sulod naman na ito ang minimum health protocols aron ato makalimuslan ang kanang services sa Fantasyland sa Gloria de Dapitan. Kung nakita ka ganiyang seafoods dito na sa Rakbayan sa Dapitan, ang inato lang restaurant sa Dapitan ako ng Park of Jampa. Sintanan sa Panagiyasan ni County First District Congressman Romeo Nunong Malososa. Balik sa kong kapihan sa Dipolog, balik na ito kang Edith. Thank you so much, Edgar. Ano nga kita ngayon live, no? Sa PRRD building, dito sa lungsod sa Salog, the musical town, Zamboanga del Norte, kauban ni Mayor Melody Hamura Tulin, o yun man ang mga aspirants, no? Ng mga kandidato sa iyang bando politikal karong maabot nga mayong election. But the first part of our kapihan sa Dipolog, ato kaning i-focus sa mga achievements, accomplishments, mga problema o nasuliran nga nasinati sa pamunuan ni Mayor Melody Hamura Tulin karong panahon na. And balik sa itong discussion, doon ako tayo mga gipaungong nga mga pangutana sa itong kapihan sa Dipolog before tayo commercial break. And ato na yung ipahibalo nga live gayud kita sa Magic FM 90.9 MHz. Pinakikang station manager kauban nato diri si Arnel Cuong. Tuwa dito si Belter Villanueva, ang technician sa Magic FM sa Dipolog, all the way from Dipolog City. And of course, kauban nato Silbert Adiatico Dundoyan, ang atong IT director, si Dexter Pahente, o naman si Edgar Soron, atong panelist. Ang uban, nanago, kay ano ka ha, basta kay nono to, ganin na ganyan merit. At ako na yung great good morning, and sayang na wala makakuyog ang ato ang friendship usab nga si Engineer Leoncito Manuel, ang branch manager sa Government Service Insurance System Dipolog branch, no? Sayang kayo sa bilang, sir. Next time, uyog yapon ka sa grupo sa kapihan sa Dipolog. Adapted na naman siya sa kapihan sa Dipolog. Taga GSIS, taga DOST, naganto, taga DAR, o mga kuan, basta. So, muna na. So, balik kita sa ato ang kapihan sa Dipolog. Dinhis, live kita sa Salog, the musical town, hook up with 101.1 Salog Emergency Broadcasting System. Okay. So, nakaungo nga pangutana, akong dabudabuhan o balik pangutana si Vice Mayoralty Aspirant Saul Maraon. Sir, mura ko ang pangutana, nga nung nakahuna-una ka mula sa pagka-busy mayor dinhi sa lungsod sa Salog, ilawong sa pamunuan or sa grupo ni Mayor Melody Tulin. And then, briefly, unsa ko yung ikatampo sa grupo. Okay, magpa-elect man ka as Vice Mayor,
unsa po ang mga balaod nun nga gusto nimo nga ipasupot sa wanan sa konseho para sa kalambuan sa salog na wala pa jud mapasar dili sa lungsod sa salog. Go ahead, sir. Saul Maraon. Salamat kay Edith. O salamat po sa nag-advertise. Salamat sa staff. Salamat sa mga tao karon diri. Salamat po sa tanang barangay captains nga usapod sa nagdumala ng lungsod. Pasalamat po sa tanang tao nga naminaw karon importante ni. Ang ako nang ikaw, good morning, happy Sabbath. Although I missed my church today, pero I attended a service sa Alliance at 6 o'clock. Usa sa mensahe nga akong ipagkibahin ninyo gikan ni Pastor Magligoy nga nasa Colossus give you the chapter nga magmayata taliwala sa mga paraan ko. Kana mo dahil na kung makita karon inalpunta nga kita mahayagan pinagi sa ni Kristo Jesus. So salamat kay Edith. Kung mangutana ka sa atong plano, mangutana ka, pwede na ba itong mapadayon? Yes, sir. Go ahead, please. Usagod sa responsable nga tuwan. Duha ka tao ang nag-hangyo nako sa higayon nga itong Disyembre. Usa ni si Melody. Ikaduha, si Mayor Melody. Excuse me, Mayor. So, kung go, first, kasi ni sa akong asawa, sister-in-law pa din ako. So, doon tayo. Close Doon tayo. kayo. So, ang ako kong sister na board member, na last term ni Gayona, isa po sinanawag na ako. Si board member Ruth Maraon. Pero wala na ako Fernandez. kahit kuhan kayo, dito dato kay retire naman ko. Kaya mo retire o ginta. That was on December, January, February, March. Nakaumol ko sa akong desisyon, muulit na lang ito sa Marso. Nga naman. Kaya basin ko, makahapag ko kahayag dito sa munisipyo, sa Salog. Kaya 28 years kong wala makaulit yun. Since 1992, ibalik na ito dito, niagigit ko o kandidato rin. That was 1992. I have all the evidence, mga pictures sa mga ni-participate na itong higay na. Kung ibalik yun ako ang plano. But the past does not deter me to run for election while I'm still able, physically and intellectually able. Bakit magkatangko ko? So, Mayor, Melody, hinday na kong tawag niya, siya yun ang usa sa akong nakahatag ng kadasi. Giimbitar na ko dito sa American Mudagan o Mayor. Nga naman nga. Anong ari mo sa salog? Nga nung nidagan ko rin salog. Kani magdun ang akong lugso. Kani magdun ang akong buwan. So, I'm praying I can protect the people that I care about. And I invoke God. I always consult God first, consult my family to decide. Mauna nga, nakaumang ko din sa Marso. Kaya kaning politika, divisive mangyod kayo. Ako mga anak, nagkabayan-bayan yun. Duha-duha. Na'y maramista, na'y tulinista. Pero ang akong presiding officer ng asawa, tulin man. Ay napindin mo ito. Ang akong naisgutan, ang vice mayor kong nila yun. Wala na kayo kapimuna. Kaya ko sa kung ang pamilya ay magkalusan, katulad mo ba yun? Dako kay ipikto sa may election. Way election nga naman, magbuka ang pamilya. Ila ka po ka magbuka. Maraon, tulit, albo. Masinta maapiktahan ang mga. Muna nga, nidesider ko sa Marso. Nidesider ko balik, ila kong ipapaluli. Kaya nga no, before May 9, kinahanglan establish ko presidency. So, nanitamo ko kumahan. Anyway, sa lakot pagka-istorya, ganun mo support mo ito. Nasuga na ang kausapan. Nga akong ligdan mo sa una. Kausapan sa lungsod, kausapan sa tanan.
kausaban nga ito sa kaayuhan o sa kaayuhan. Dili kausaban sa kadautan. Okay. Salamat kay Edith, no? Okay, Sir Saon. Go ahead, please. Stand corrected. Saya namin ito. So, salamat po sa kipahag ng Melody. Nasubra na naman ng proyekto na. Pero may plan is, first, ako yung kuhan, kita na ko sa suri-suri na ko. Total development of a person. We'll go back to the basic. Kaya ang tao ko, i-develop niyo spiritually, emotionally, physically, economically, financially. Mao na ni ako dire kay basin pa. Kaya ang atong gobyerno karon nag-atubang sa corruption, nag-atubang sa drugs. Pinakatuloy 40 years na nag-atos ng salog sa kanila. 40 years ako mga nakita dire. Sagot ang ako yun. Kung anong karon, tagaan na pagbigayon. Ang justice na yun. Ilang tao na namatay ng justisya. Namatay, ipusing, walay mo baro. So, ako, total development process. Empower the people para sila mo baro. Nga naman, ang gaamos sa itong panalo, ang mga tao, ang tax. So, support ko sa administration, but I have to work independently. The only way to protect the mayor is to protect him. Na may checks and balance sa legislative. So I wish nga taning akong kauban, mga engineers, mga pagkapili ni Melody, na we work independently, we work for the people. Usa sa akong mong karon, to reconcile the people. Kaya peace and order is very important. Atong iwasaon ng mga tao. Ako musuroy ko, mahimo kasulban ako ang business. First, kailangan naman ng mga projects. Ang ato na lang, kung saan na ito pagdugang mga improve ang sa economy. Nagsalit ang mga tao karoon sa Manchester, which Melody cannot handle. Basin pa ang atong mayor, matintag sa gignon ng corruption. Nga naman, how could he finance all the people? How could he make the people work? Talagang yung nanginanggal, hindi na sa pandemic. Mauna nga akong kuwanon yun. Ang target na ako karoon yun. Is an order, total development, the person, empowerment of the people, and their economic development. So, ako yung unahon ng private sector. Kay ba ako magdanay katimbang sa public? Ang private sector, basin pa o makatabang sa pagpahigayon sa mga tao na wala ito ako. Kaya mga tao na magkaroon sa kung suri-suri, nagkatapulan. Kaya nga naman, ang business sector, wala mong function, nagpahimulos, di nagari mo daro. Nga naman, kaya ang ilang di pangita, mga mukhaan sila, ilang rason, na mahal ng fertilizers. Nga dili na sila kabawi o magdaro. Kaya kayo magulang sa eleksyon, every 3 years magulang. Ang ilan lang ang magkasus, nagdumagan pa yun sa pagtawid. Ngayon ako nakapatapon. Muna nga ako active yun ko sa gardening. Kaya gardening yun ko sa Amerika tao. Okay, sir, para makakuha na ito, no? Ma-concise na ito ang discussion. You have mentioned a while ago na check and balances. Okay? So, munang dagan ka, pagka-vice mayor. Saan pag check and balance? Daog ka po mo rin ginoo, vice mayor ka. Ang mayor kay imo mang parente si od sa dugan o uban pa. So, saan na ito pag-attain ng check and balance between the executive branch and the legislative branch? Okay. Nga, naaman mo yung connection nga, parenthesis man. Okay. Kani, parenthesis magiging Melody. Dahil mag-ampol lang yun ko. Pero tabang, pagkahanit at yun. Unahon yun na ito pag-serve. Kung saan na ito pag-alagay sa mga tao? Diba? Kung saan man na ito pag-defender ang mga buhos nga giamot nila. Kaya ilang rin ito ng karta. So I have the legislative is to check the executive. Unsay ilang nga plano, tunan na ito, tunan. Nga, dili mahitong pawa atong mayor sa tentasyon.
Kaya nga naman, ang mga tao, stress to at posisyon sa mayor. Labi-labi, tanang tao dependent sa mayor. That's why I have to empower the people. Kaya basin pa, mapabalik natin sila sa ilang katungin. Kaya buwan sa itong mga yuta diri. Wala kaya sa Amerika, organic pag ito mga pagkaon diri. So, usag yun, mag-ampul ta na ma-implementar na. Ang among relasyon ni Mikode is personal one. But ang pagtrabaho is a public one. So we have to distinguish public work and your personal. Okay, very well said, no? Okay, Tagalog of chance, no? Sir, with your indulgence, ang uban nato diri nga mga personalities, no? Nga niya tao ba nato karon sa kapihan sa Kalatabutan. We'll start off with sa women's sector, si Maricho Acas. Okay, dun sa kaning Wyatt Acas na absent ka. Maricho Acas, idagan ka, i-file ka candidacy para municipal councilor sa lungsod sa Salog. Unsa ba imo ang aspiration? Unsa imong plano na makatangko ka sa kalabuan sa Salog, especially sa women's sector, na makatag og dugang, no? Nga tabang sa pamunuan pohon gihapon ni Mayor Melody Tuwing. Okay. Dito ang kamera, dito ko doon. Okay. May buntag sa tanan, Ma'am Dia, sa kapihan sa Dipolo. Kabayan sa kababayan, isa yun na sa akong programa. Kay tungod ako sa kababayan, akong mayor, isa pod kababayan. Kay kaning mga babae, dili man ingon kay kami asawa lang para lang sa panimalay. Pero nakita din na ako nga hatagan ko ni og luna nga mahimo pud sa mga kalakihan. Kabalo ko na organize naman pud ang atong mga women's dinhi tagsa-tagsa kada barangay. Ako lang, if ever hatagan ko higayon nga makalingkod sa ato ang konsiho, akong lambo or ako pag yung i-organize na mas maayo kay murag sa kapipili lang ako katuig nga uli-uli dire pero nakita nakakulamon nga which is ako dati po kung kapitan man po yun for 19 years na ako ga serbisyo sa barangay. Maayo na akong pagdala sa akong mga women's nga akong gihatagag livelihood especially sa tungod kay ako ang barangay shells daghan na ng mga shells. So akong gipadala sila sa Cebu aron pa training kung sa ang pagpagama og mga shell craft. So why not dinhi ako usab mahata dinhi sa Salog nga unsay among mamahimo nga aduna kami livelihood nga dili lang nga narami sa balay, narami sa panimalay, kundi aduna sa income. Kay mo binay tendency manggod nga naartas balay nang ingon na tapok-tapok, chismis, kanang away, abot na tas barangay. Why not atong hatagan sila higayon nga ato dis lang organize aron hatagan ko sila tagsa-tagsa nga una-una or income puhon aron makatabang sila sa ilang pamilya o ilang bana. Okay, thank you so much. No, arita sa imong tapad. Kini kinakusgan man siya nga igsuon po sa atong mayor. No? So, it's all in the family. Mura ako ingon ni Sir Saul Maragol sa pag-attain sa check and balances. Okay. Ikaw, ako ka nabunabuhan pangutara ko. Do you really believe in the administration? Do you have the trust, complete trust, and confidence sa administration para sa imong igsuon? Kay mula sa naman kung kapag municipal councilor dili sa Salog, kauban niya isip mayor. Kung sabi mo ikatampo, puhon maluin Ginoo, si Engineer Orlan Toly. Go ahead, sir. Okay na, sir. Okay, Broad kayo ng pangutana, pero yes. sa'yo na gawin kay Bisaya man. Sige. Kaning paglansar na ko, ma'am, dili ni gikan sa ko ang kaugalingon. Gikan sa ko igsuon. Niya kong gidiscuss na mo ni wala ko dahil makakumit. Pero
within that period of discussion, wala yung ko'y nadungong na please. Murag presidential decree or edict. So, in short, wala ko ka kumit na yun kay mga tao na nga to ang mga katbang sa politika. May sila na tao, may sila ng performance. Pag abot na sa higayon nga naipit na munisipyo sa budget, munang kami ni Konsehal Watang i-decide nga point kami kay base nung makatabang ni sa development. Kay pro-development man ang atong mayor, atong suportahan. Ngayon, ang akong gihuna nga kasi lisod ng trabaho sa namin sa sulod sa konseho, awalan sa konseho. Pero akong gihuna nga di man kinahanglan nga dako kay ka og edukasyon para makabot nimo ang posisyon. Ganyan kanina mo pagka-engineer class na lang ni siya. Pwede ba high school graduate mo sulod na? Pwede man complicated basta magkauyon lang ang tanan. Na ilalis, apan mo lagi na, dili complicated, dili na rocket science. Sayo na ka natikapon. So, akong gidawat ang hagit. Bahin sa kalambuan, ako yung una-una atong yung focus kaning yung mga kasada nga matabangan nato yung salog nga sininto din kasada nga masumpay ning Balacan to Caloocan. O ganyan ako ang number 1 kay nasa Caloocan ang gwapo nga tourist attraction. Daghang langob diha. Dan itong pangutana unsay ikatampo unsay tourist attraction diha, unsay ikatampo sa ekonomiya. Kanang Caloocan doon na sa tangkilisan o ma-develop na siya bahin na ning kaning langob dito diha. Dagan na siya o source sa kaning ng delicacy dito. Edible bird's nest. Bird's nest. Oh. Dagan kayo diha. Ito, sayaw? Sayaw. Dako ka na potensyal para sa atong mga katawhan ng igsoon sa Caloocan. Okay. Thank you. Thank you so much, no, Sir Orlando Lim. Ato ta kang Michael Boson. Okay. Sa so, imo ikatampo, Engineer Michael Boson, so, katampo nimo sa sa grupo na naka-decide magkabalansan pagka councilor, municipal councilor sa lungsod sa Salog. Kung sa ikaayuhan, ay mo ikahatag nga ito sa mga katawhan, pinabi sa kanya, puhon ulit nyo makalusog ka pagka municipal councilor sa lungsod sa Salog. Go ahead, please. Okay, ma'am. Unas tanan, mayong buntag. Labi na sa inyong mga suking tigpaminaw sa Kapihan sa Dipulog. O may buntag na punta ng dinilabi na rin, ma'am. Salamat na lang ang imong pangutana, ma'am. Nang una, ang ako ang wala gito'y pareha ni sa Engineer Orlan na wala git sa plano na udagan. Kaya sa akong kabahin, negosyante naman ko. Wala, dili ka na po focus ang papolitiko pero ako papasaw na konsehal na daan dire. So, sa pikas ni nga bando. So, si Mayor, nakita na ko ang iyang sinseridad ba sa among lungsod, sulod sa 40 katuig. So, nakita na ko ang development dire. So, moto pag niya na ko, pag-approach niya na kuyog ta doon. So, ako yun ang hunasad nga anong di man ako kuyugan sa Mayor, suportaran na nakita na ako ang iyang kayuhan na intensyon. So, sumala sa itong
istorya sa akong kauban nga si Engineer Roland, sama sa iya, wala na gito may problema sa lungsod, kinakita mo na ang pagpadagan sa mga mayor, pero gipit sa legislative. So, kung nagkasinabot na lang sila para sa tayuan sa mga lungsod, so di namin maabot din karon. Pero siguro, doon na may panultihon nga, tawag siguro na sa kahigayunan, opportunity sa damo, magamit sa damong pagka-unsay among naabot sa mga kinabuhi. Kaya kaning among grupo karon, kung sila panay, ako makaingon yun nga, doon na yun i-calibrate. So, maigit pagka-pilis ito ngayon. So, usa lang na ito ka-advertisement sa ako ang pag-istorya karon, pero ang tumong sa imong pangutan is kung siya ako katabang. Being a businessman and engineer, so dako kayo katabang sa atong ngayon, particular sa atong ekonomiya. Tungod kay mga kuwang plataforma, sustainable resources of agricultural, livelihood and entrepreneurship. So nakita na ato karon nga doon na yung mga daghang infrastructure, doon na yung kanay building. So atong mga kadalanan, nagkinahinay nag-develop. So kana siya, mahimong masayang ang tanan kung walay plano ang lungsod. Walay negosyo, gikan sa ato ang mga goods o ato ang mga agricultural products. So na-istorya na ganina sa ni umabot na itong Vice Mayor sa Marathon, bahin anang empower the people. So ako lang i-abay itong iyang plano po sa akong plano na magkauyon na din sila, gumikan kay sa agricultural livelihood. Na naman ang atong mga kadalanan, i-implement na po, puhon kami, akong hangyoon sa mayor, o among grupo nga, ang water system ato yung papusgan. Kaya dihagit magka-problema ang tao kung diliin sa atong patubig. So puhon ang atong water system, i-develop na namo, doon naman ko base sa akong mga experience o sa akong pagka-legislity, makakuha tayo mga technology nga, dili na nakamahal, like solar water system. So we don't take electricity, so solar. So na ako yung mga connection na asa dakit paliton na makabrato ta at sibabunan tayo ang presyo bisan pa sa mga ordinaryong mga makuha. So dako kay nagkatabang tungod kay nakita na to sa project sa itong gobyerno karon ni gobyerno oil nga ang mga kadalanan farm to market road nakita gyud na realize gyud. So ani sa livelihood and entrepreneurship, so naa dito ang agrikultura. So usa sa ako ang ikatabang karon like kaning sagi, abaka fiberex naman ko'y amo ang sa grupo na sa Zipshate nga gidevelop niya karon kanang bitawag nga musa sa tiba gikuha na ang abaka. So ang atong mga sagi tikbas sa ikuha ilabay na dayon. So kanang iyang fiber na magamit na natong pila. Correct. Karon gigamit na nasa Davao tagatagong na siya. Ang technology. Yes, Miss Johnson, nagproduct ka din sa Dipolo. Karon din ang pag-mention na lang, pero ang produkto nga naman na nagamit na sa gawas. So, naging sa mga pismas, sa mga bag. So, puhon-puhon, sa aming grupo, ma-realize na naman kung kami abulikan. So, entrepreneurship. So, arit na sa entrepreneurship, pero doon na tayo ng merkado. Ang pinaka-challenge sa pagdalo kung sa itong ibutan. So, sa akong mga kaila connection, so pinita makapag mag-invest mag-invest na ma-invest para sa akong ekonomiya din. Then makakait job opportunities sa mga sagasalog nun. Then ako i-fight, din ang patunsay, pasabot na ko, doon na tayo kuhaan sa ako ang mga kanang mga negosyo din nga ako hangyon. Naugmahin mo, ato dyan ipalo ang duni. Tulungan na po sila kung saan. Kaya isip po sa ako karong, negosyante man, gapalo dyan po sa rules and regulations sa duli. So minimum wage, then mga benefits, ano man, kung masabtan naman nila, lisod termino, pero hindi mo mahatag, pwede na ka magsuloy-suloy. Kaya ang imong mga tao, kung trabaho na ganit, sakto naman ang ilang sweldo. Kung doon na kayo reklamo, pwede ka mag-charge, pwede ka magkaltas. So, di na lang nakatason, katong na akong mga plataforma diri sa sali. Thank you so much, Engineer Michael Bosa. Harita sa the last man standing sa Sangguniang Bayan nga kalyado ni Mayor Melody Hamora Tuli. Sangguniang Bayan member Mercadio Mercedario Pami. Okay, sir. Magpapailing ka. Dayon, ikaw lang ang last man standing sa Sangguniang Bayan nga
aliado ni Mayor Melody. So what gives? Unsa pa yung plataforma di gobyerno po? So far, ma'am, wala ko na sayo pagpili og mayor. Nga siya gyud akong ning-apil ko politika second term unta ni Madam, ako first term. Kung nakakita ako sa panglantawon ko na murag siya gyud siguro makapausog sa salog. At this time, nakita gyud nako nga nausog. So why not giving her a chance again? Nga mo lang ang akong maski nagsulo ko sa Murang Bayan, but still my support is to the mayor. Kay nakita man gyud nako nga karon ang administrasyon ang change na. So why not going back again to the previous nga man kanang wala man ko'y nakita kay pure magiging taga-salog. So mo na nga karon panahon na dili ko mo promise nga unsa akong plataporma di gobyerno, but still the program of government nga i-implement ni Mayor with sa mga bayan kung mahurot ni kadaog fully support yun ma'am sa administrasyon ni Madam. Kay previously I served already 2 terms. This is again my last term. Wala ko kanang kadungog ko project nga tinali kadako karon niabot sa mong lungsod. Before only the 16 million project which is downloaded by the BUB o kaning button sa project nga gi-download sa lungsod kanang sa tubig, but still no more tubig niabot sa mong lungsod. The budget is finished. Ako dili ko mahadlok mosulti ani kay na naman ko sa Murang Bayan ang panahon na. But implemented that wala pa pod ko, nagsugod na sila. Luoy kayo ang kwarta sa gobyerno. Wala niabot, but now the administration ni Madam Melody nga wa pa ginahurot ang 3 years. Daghang program ningon sila nga kwarta sa external funds sama ni nga building. Pero nakita dayon 10 million worth sa building naa. 5 million worth sa building sa Ligtas COVID Center naa. Ang among 16 million na para sa lusod salin tubig, walay tubig nabot. So mo na nga dapat ang mga tao sa salog makamata na nga the change ang kausbawan o kanang bang na nisaka na ang salog. Nganong di pa man nato taga another term ang mayor? Iapil o guro tagaig bisi mayor na yaha. Among bisi mayor karon si Saul Maraon, apili kami guro para makita ang dagan sa salog. Kaya nakita naman ako gud nga nganong kinahanglan pa mabalikon sa una. Nga nakita naman ni karon, amo naman kilingkuran kaming building karon. Bugnaw kayo na building. So far mo na kung di ko mo promise sa tao sa tagalungsod sa salog kung sa akong plataforma. But wait, bastil kaning amo ang mayor na kaning atong mayor karon nga naglikod. Apilami, wait kung sa progress sa salog. More than this pa siguro maabot sa salog. Mo na nga nakapila na ang project na Madam kaning municipal hall. Maybe next year. Kanara ba kasulti, ma'am? Okay. Kaya na sir, kaya po kayo pangutan namin mo. Ikaw man diha sa konsiho karon, di ba? Incumbent man ka. Kung sa po inahimo nimo ato green active budget, nagsupak-supak ka dito, ipakita ka sa imong objection nga nga mag-green active budget na ta, unsa may kayuhan ini nga mahimo sa mga katawhan. Unsa may in short, unsa may imong gihimo atong panahon. Okay. Briefly lang ha. Ang first film na mo anak kay natunong naman niya COVID. Ang the first job na trabaho sa Sagunang Bayan is to deliberate budget and to approve the budget. Kaya paano kung nagamiton? Ang ako lang natingala nga makikumbati ko nila permit. Sa gusto na kuma-approve kay gamiton na ang budget sa Sagunang Bayan sa whole municipality of Salog. Natingala naman kung sa administrasyon karon namo nato sa Madam Melody nga unta ang mga head of offices wala may gilistan. The head of offices nga naghimo sa mga budget mao man ay budget officer namo sa una pa man. Okay. Previous administration
Why not karon nga maoram ni mga tawhana nag-draft sa budget nganong ila namang isukit-sukit nga daghan namang punong sayop, ana. Which in fact akong gignan ka mo may swito. Dugay naman ka ning nervisyo. Nganong dili man ato itabangan? Tuluan mo ko sa kay balo. Naabot mig sesyon sa laing barangay kay kaming COVID. At mga sesyon, naabot yung tingnan nga dapat ato ining i-approve. Nakaabot na mga sige ko istorya ni Mayor Molin hitabo sa among sesyon. Naka-decide si Mayor, mato nag-DIJ. Mga nagtabang unsa na moto. Nga gianian ni DIJ, o nahilo man lagi sila kay nanay-DIJ mo tuwan. Naabot na namo sa sanglay, mingon pang DIJ kay mo file naman ang kaso among Mayor, ito ka na. Kaya gano'n mga dugay-dugayon mga, which is ang budget, para mas katawan. Walay ba ko nagtang gingon kaniya mga, walay problema ang sanglay, kaswituhan lang kaya na may relative budget. Oh, correct. Permanente mga sweldo, mga head, mga empleyado, sweldohan lang. But, ang katumang 20% development fund, Awas mga katauhan. nga para sa mga tao, dili naman ito madawat. Kaya relative budget man. Ngumao manotana. Sumunod nga, ako yung gingon nga, because ako naman isa. Bisan pa kung saan ako debate, kaya ako naman isa. Ang wala ginako first option ma'am nga wala ginako ganay sa ngareman kay maghimo ang sila o gobyerno nila nganong ihitagan man namo ang vice mayor nga mas power parihang power sa mayor nga sa local government ko dili mo ginapwede. The chief executive is the head. Pero ang head of the state salo chief executive nga maghimo muna ang dagan mo karon mga kami within our group, ang kamot yun may matagaan na mo si Mayor o Vice Mayor iyaha, mahatagan sa mga tao sa loob kung siya nga. Para ang plano ni Mayor ay wala po kita o na corruption na hitabo. Yeah, Kaya hindi naman emphasize nga, iyaha ang Vice Mayor, hasta mga municipal councilors, pero it doesn't mean na iyaha, mahimo na din stamping pad. Ano? Okay. Ato lang nag-deklaro ba? Okay. Kuan man gud kanang ang plano gud sa atong mayor din sa lungsod which is ang Sangguniang Bayan mo promise man ko unsay kung imong plataporma mahimo niya kung pakakot. So I don't like nga mo kuan ko sa mga tao kay which is ang role sa Sangguniang Bayan legislator naman gud ka. Yes. Ang imo lang niya tabang na para development sa mga barangay nga pwede ka mo pasag sa resolusyon isubmit mo sa mayor nga mayor mo ni dapat itong himuna ng barangay nga makuha tag kwarta mo gahintag funds kay ang sa mga bayan ng role pwede naman ka labi na kwarta sa LGU more like papel sa mga bayan nga mo apil but outside source external funds wala may himumunin sa Yes, sir. Okay. I understand your situation. But I would like to play the devil's advocate on the other side of the coin. Kay ni Barok po silbi ang taga-legislative. Nasayo po ang kasi na mga bikil sa budget nga gipadala ni Mayor para aprobahan sa Sangguniang Bayan. So siguro, napo sila katungod nga musupak, na dili ni mao. Kuhaan na niya to, kaya dili ni siya importante, na pinakaroon kay COVID. Do you think, mo na yung tabo? Mo na nga, nagkasuhaki mo, nagkabikil mo? Dili ma'am nga naandikil. Sa kay actually, ang budget intended for that period, that calendar year or that fiscal year, ang wala may program dito nga ipangbutan nga dili mo galit sa whole department, sa executive department. So, ang budget nga himuon within that period within a year, gi-programa na natanan asa labi na kini 20% development fund naman ang kay steady man ang personal services, dili man na makaroon sa kanila steady man na siya, naamag yun na himuoy. Ang things lang na gusto nga makuha nga sa Sangguniang Bayan na 20% development fund lang. Kaya tama ko yung budget ng legislative. Dili naman lang mga ang daghang nga kuha nga, dili makatulong ba. But sa panahon sa una, the mayor is sa ilaha, vice mayor sa Sangguniang Bayan, I don't hear nga dunay mo opos with the budget. But now, so far, of this administration, ilang ipakita, siguro, nga
ang unsa na kaning makita sila lang na ay corruption lang mayor. Ako naman na silang gihakit. Well, dapat commission on audit. We are not auditors, we are only sinunay bias. If you mo para sa mga tao, just ask Kaulit. oh. Unang usahay makakuan ko nila nga makarecall ko sa mga nahitabo. Magpatawag ko committee hearing di usa na kanang executive department mga executive head ang hawa. During sa mong sesyon, mayroon sila nako sugon ko nga ipa-imbitar baka pwede ba daw ko ni mayor mga sulti nga pa-atin nun. Ako nga, usap pa-atin, manghadlok naman mo atin ni Hidden Bukisis ka to. Doon na po'y right sa mayor mo kontrol sa iyang mga tao. Pwede man mayroon sa mayor, ayaw atin. Kaya that is iyang tao ni mayor, executive department. Kung saan mo mga abot na ito sa kulihan mo ramang putakuwis na bak huwis kayo inyong makasapan. Mula akong ina, kudilit mao. In aid of legislation, mamuta na lang. Yes. Okay. Muna na kung baga. So far, my mayor now, this present administration needs ma-support niya ang sa mga bayan and the vice mayor. Kanang ramo yung mayor. Okay. Thank you so much, no? Sangguni ang bayan member, Mercedario Pagi. Thank you so much, sir. No? Boy Pagi. And then, dire, si Engineer John Melvin Dafon. Murag-murag ni bata-bata sa grupo, no? Dili yun na mga idaran tanan, ha? Hindi, siya rin bata-bata. Okay. Okay, briefly ha, 15 minutes more. Para sa kabataan, youth sector, unsa po yung may katampo, kadalitan mo focus ka diyan, unsa mo may buntag ma'am, may buntag sa tanan o may buntag sa katawan sa lugsod sa salo. Puhon, akong matapang tagaan o panahon. Kasagaran ng Godlord is ang mga dili na kay kumukuan sa katong sa ubos kay naa ma-escape nga kauban na mo puhon sa sandulian. So sa mga kabatan-unan karon uso maging mamingi og sayo. Ang akong focus sa is matagaan sila og panginabuhian nga dili na sila magdepende sa ilang mga kinikanan. So puhon makahatag na po makapasa po na kay tao mga resolution o ordinansa nga makapahimo o training center para sa mga batanon. Then, ikaduha po is ang pag-develop pagyod sa turismo sa salon. Salamat po ni Engineer Che nga ang tana siya ito. Kay once ma-declare, kay ang magpa-declare ana is true sa mga bayan mo yun nga ma-declare sa Department of Tourism na makahatag o infrastructure sa mga declared tourism destination. Kaya daghan pa kaayo nga gawas atong istorya ni Engineer Tuli, daghan pa kaayo tourist spot nga wala pa nakita sa katawan sa Salog o sa Zamboanga del Norte nga ay kadalit sa Salog. Kaya ako, hilik mo ko mag-trail ko ma'am. So maabot ko ang mga falls, mga spot. So puhon, makatabang ratana kay ang pag-declare ko tourism destination dili lang para sa kanang spot kanang sa turista. Makahatag ni siya og kalambuan pud sa agrikultura kay matagaan man og saktong kalsada kay mohatag man ang tourism. So, at the same time sa mga negosyante po. So isa ka project pero daghan ang ma-involve na mga kuan sa among lungsod. Okay, thank you so much, no? Si Mr. Jonathan Carbonilla, last but not the least. Thank you, ma'am. Good morning, Salog. O sa tanang luminaw sa kapihan sa Tipolo nga live karon sa Salog. Siguro, ma'am, sa tanang ninglansar sa pagka-SB, ako na siguro ang dunay experience sa police matters. Kay na police ko, police, dayon BGMP for 30 years combined. So kung tagahan ko ngayon nga ma-elect, akong unang tagahan magpagtagad kaning peace and order. So as peace and order ang importante sa atuang lungsod, akong tagahan magpagtagad ang
ato ang mga barangay tanod. Kaya kani sila mga frontliners kundi sila sa peace and order. No? Dayon, ato silang siguro tagaan ato o mga trainings and seminars para po ma-improve po sila. Makantigo sila sa, kaibalo sila sa ilang duties and responsibilities. Mga do's and don'ts, mga labuato, isip mga frontliners sa peace and order. O suportahan po nako ang mga ubang mga balaod nun bayan sa pagsuportar sa mga police o ubang law enforcement agencies. Thank you. Okay, thank you so much. No? Briefly, kay ilang tong minutes, guys? How many minutes do we have? 10 minutes? Okay. Oh. Halira kayo, yung ikaw kami magaling answer. Karon. Mayor, ikaw last. Maldita. Magbuot gimuha. Ano mang? Mangita din biglain. Okay, ako na ito tingali na kuratan ang tagasalo, kaya magpamang din taon ko kapakuli na to. So kasi sa una, siguro na sila sa una, sa mga style sa una, ako karon lahi ang akong style, kaya usapan pa na ako. Dugay ba taon na itong kumbati since 2013, 16, 2019. Because we are here for change. Siguro na ko lang ang matawag drastic na kayo. But, ato man po nakita hinoon po na wala pa maman ang term na napo tayo makita ko na I am not strict na dili ko madool. I am strict to the people working. Kay namagod ang atong kinabuhi basta gobyerno, lari-ang trabaho, dok, panigarilyo, puman nahuman ang adlaw. So, inana, introduce na ko sa katawhan nga kilabi na ning nang narbaho sa LGU. Kaya nga daghan ko kay gipangutana nga ingnon mo kong istrikta nga. Kung wanto ko barangay, maulahi man ko kay manghalog man ang mga tao na ko, mga babae, may mo ko kay ang mga lalaki, alabayan ko. Ano may branded mo ko istrikta? Because inside the LGU, that's the way I run. Usahay, mingo sila nabugwakan. Ang nabugwakan, marang ko nag-inahan, karon pamanggod ang salo, naku ni, babae nga, marang ginahan kayo. Kaya ang sinseridad, naasa kasing-kasing, mo binamakarried away ko. How many times mag-meeting ni aning akong executive department, kanunay dyo kong mga ipasaylo. Please bear with me, kanunay, anay maguling ako And lately, sila mo iniingon na hinoon ako, ganahan ni si imong pagdala ko ngayon. Kung ano man, narami tumong. So na gusto sila nga mag-meeting, dili man nila makita ko Kaya, I mean, sorry to say this, pero nakuha ko na sa mga kuan. They were the remnants of the past administration. Wala ko'y gilaptan anak-anan. Ako silang gihanyo, trabaho lang mo because dili ko superwoman. Nga ako raw sa magtrabaho without you. Kamu may usa na nakahakag gani nilambo ang salo karon. Ganyan ang executive department. Ingon sila. Ganahan ni sa imong style bayo kay pag masayot ni i-call din imong attention. So dili sa una di ko sa kibalo nakasala o sa wala. Karon kay mura magmama. So muna siguro nga na branded nila ngayon ana pero ang kasagaran nila pud ana, friend. Ako to ron kong kontra, friend. Kay ako dili ko mo raise ako ang lingkuranan. Bisag asa ko mo adto. Ang mga tao, manghilak ba na labi nagkantahan ako? Manghilak din mga tao. Wa siguro manghilak kaya wag ganahin. Manghilak sila, because they feel ang ako ang kasing-kasing nga akong gihatagid sa katawan. So, every time, katong panahon na pa, maayo pa ang among relasyon, ako silang siging ingnon. Atong ibalik sa katawhan because we were voted, gi-electa nila, we will give it back to the people. Mo ako visible ko sa mga asa-asang lugar. Kumusta mo dire? Okay mo dire? Because that's what the promise I made to myself. If ever given the chance na mahimong mayor, ang katibok salog, happy during our administration. Muna natin slogan, friend, no? Happy people makes a happy mayor. Healthy people, muna pag-abot sa COVID, Number one, ang mayor o incident kumater pag suri-suri gina house.
COVID na handle sa every barangay. Inanak ko, kay murag na dibdib na nako usahay, kasi malimot ako na ko igsoon. Kay dili na ko lakaw ako, pero sa una katong monitor pa na siya nako, kay he's one of the mayor ng yun. Mubuyag na siya, ngayon patakaglakaw. Pero karon dagan busy mapud siya kumpanya sa Surya. Wala na, di namin magkita sa pagsuon. I forgot already sometimes akong personal relationship with my family because na-focus ka na ako sa Salog. And then, mura na yung ikasulti sa Salog nun, my heart belongs to the people of Salog. I love all the people of Salog. Okay. Last na comment ika ni Engineer Edelbergo Berstein. Ato niya, unfortunate na ang Salog Budget 2021 na-approve niya ito lang September 2021. Nga sa balaod, na-aprobahan man na before end of December 2020. Aron malikayan ang re-enacted budget. Hoping dili masugli ang ilang budget 2022 nga re-enacted dihapon. I hope I am wrong. Thank you. Okay. End of quote ni Engineer Edelbergo Berstein. Wala tayo pa na, mamaya na lang po parting words and statements. Sorry guys, focus na lang po, 5 minutes, briefly. Vice Mayoralty Aspirant sa All Maraon. Parting words and statements, please. Salamat kayo, Eddie. Ako na lang ampo, no? Gampo lang tayo. Ang mga tao, makalimat-mat. Dili ka mo balik sa commitment sa 40 anyos na pagpagatos. Si Melody, nakasugod na. Unang rason nga ni-ari ko, kaya ron mapadayon ang tanan na tinuha niya nga mapausap ang lungsod. Physically, mahimo na to ang tanan kung kamumuduyo sa plano sa atong mayor, sa atong mga konsihalis. Kaya dili man ni makakuan jud pwesto kung dili yun mo muhatag sa inyong pagduyo o paghuna-huna o paghinomdom kung giunsa mo pagtatar sa kagahapon. Diba? So, taga na tabi ngayon. At kung ipatapos ni Melody, give him the second term. Anyway, I can check her. Kaya na may checks and balance ang legislative and executive. Okay. Di ko matugot na ang corruption magapabili diri. We have to correct it. Kung doon na tayo mistakes sa kagahapon, there's still a chance to correct everything in your favor. Naatan nga intereses, kamo na yung intereses, kailangan magitapos atong panudlangan. Okay. Magpakabanata, magtukaw ta, mag-ampo ta para sa atong kalamuhan. Maura gina atong party words ninyo, mag-ampo yun. Okay. Thank you so much, Vice Mayoralty Aspirant sa All Maraon. And last but not the least, si Mayor Melody Hamura Tolino. Ako lang ika-istorya sa Tibok Tagasalog na pasalamat po ta, ako sang i-mention ang angaynan kong pasalamatan nga that's why Salog became like this. Pasalamatan na to ang national government nga nihatag og ayuda nato diri. Ang atong halangdong gobernador Roberto Y. Ang atong congressman Isagani Amatong, ang atong vice mayor, ang atong council, vice governor si Nel Angeles. Sister nako, board member Ruth Maraon Brillantes, ug ang duha ka board member si Board Dinos si Board Bibi Torino because nana sila filming. Nana sila filming the way by means of following dito sa social media, makahatag na namo kuan kalipay. Anto all Salog nun. Salog nun, thank you very much for giving me the chance nga inyo gyud kong gihimong mayor. Kaya ako gyud nahatag og napaningkamutan. And I will really try my best, another best shot na mahapagpuhon kung inyong yapong buligan, inyong tabangan, uban sa akong grupo, uban sa akong vice mayor, uban akong mga SB. And we will not make promises, kaysa una, wak medyo kung mo promise na mali kong himuon. Pero paglingkod na mo, manggawas na dahil diha ang angay na buhaton. Talking about corruption, until now, heads up gihapon ko nga akong ikapakita nga ang inyong mayor wala na talking gani about corruption. Ako sa ni gamay lang gyud din. Just give me like 1 minute. Corruption gani. Makita ninyo nga projects unfinished but finished budget. Mo na corruption.
diri gud sa salog nakalitan man gud nga daghan ing project. So ang ilang una dayon nga oy daghan ang kwarta ni ang mayor oy kay sa project. No, ang inyong mayor ko gihan mangita og kwarta. Mangita external funds. So na akong gusto na kong i-erase sa inyong utok mga katawhan na makahimo kag project without corruption. Ayaw ninyo na hunahuna kay minsan daghan kwarta na ng mayor na tawon di mabayo di tarong pamadato. Okay na akong life na maginasnong sa ulo sa Amerika. Okay na. So what we are here for, these people are planning, what we are here for is to level up sa Salog, help the people of Salog. That's it. Wala na niyo sa man mga di kampanilya ng mga engineer naman eh. What akong gihang niyo sila, ubani ko ninyo. Duyugi ko ninyo. Kaya ako kabalo ko, wala na magulat anang mga sildo anak. Kaya balo ko makamo is for the good of Salog, the betterment of Salog. Wala na mo magulat og sildo. Kaya na-retire. Kung magulat, retired na. Kuha na. So, people of Salog, una-unaan ninyo nga kining grupuha, Team Tulin Maraon is for the good and the betterment of Salog. Thank you and good morning everyone. Okay, wala dito tayo sa panahon. I'm sorry guys, sa tanan na itong nag-hook up, nag-tune in sa itong mga viewers all over the world sa itong live broadcast pinagi sa Magic FM 90.9 MHz. Pinagi kang Station Manager Arnel Kong, Ingon Mansen, President at panelist. Silver Atletico Dunduyan, itong IT Director sa itong social media platforms. Dexter Pahinti, ako na ikrit si Attorney Malvert Pahinti. Okay, there is a Salog. So, salamat kayo sa inyong pakigduyo, pakikauban na mo karuntaga sa itong kapihan sa Dipolog Live diri sa lungsod sa Salog, the musical town. Kini si Eric Pahinti tumong yung regular anchor and host niyong kaninyo. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Yes!